Kaugnay ng pagpano ni Pope Francis at nakatakdang pagpili ng papalit na Santo Papa, makakapanayam natin si Caloocan Bishop at Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Virgilio, Cardinal David. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin ng panayam dito po sa Balitang Halik, Cardinal David. Walang anuman at magandang tanghali sa inyo lahat. Apo, kumusta po yung paghahanda nyo sa inyong biyahe pa Vatican? Lahat na po ba ng mga kardinal patungo na sa Vatican? Well, pare-pareho kaming naghihintay ng instruction mula sa Dean ng mga Cardinals, si Cardinal Re mula doon sa Roma. At kasalukuyan ay nagpupulong ang mga Cardinals na based doon sa Roma para i-finalize nila yung schedule ng funeral ng Santo Papa at saka ng magiging simula ng conclave para sa eleksyon ng isang bagong Santo Papa. Usually, gaano po katagal pagkatapos ng libing bago magsimula yung conclave? Depende po sa pag-uusapan. Well, depende talaga yan sa pag-uusap at usually anywhere between 10 to 15 days pagkatapos ng pagkatapos ng funeral, anywhere between 10 to 15 days ay ginaganap yung conclave. Speaking of conclave, ano po inaasahan nyo dito sa papal conclave? Sa lahat ng mga nangyari ngayon sa buong mundo, anong direction po kaya ang pupunta natin nitong conclave na inyong dadaluhan? Well, siyempre, bago yung conclave, nagluluksa muna tayo sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa. At medyo in a state of disbelief pa kami kasi hindi talaga siya inaasahan. Akala namin ay nagre-recover na talaga siya. Pero napakaganda ng timing ng kanyang pagpanaw dahil ito ay Easter Monday, no? At ang last message niya sa buong mundo ay isang Easter message na masaya. And ang tinutukoy niyang mga luha na dapat iluha natin ay luha daw ng kaligayahan. Tapos biglang lumuluha tayo ng luha ng kalungkutan. Pero dated naman talaga ang luha ng kalungkutan sa luha ng kaligayahan. Kasi si Pope Francis din ang madalas magsabi na mas malinaw daw na makakakita ang mga mata na hinugasan ng maraming luha. So very up po ba yung pagpanaw ni Pope Francis? Gayon nakabalik siya mula sa pagkakasakit. Marami nga nagsasabing pagaling na siya pero bigla nga siyang pumanaw at a very timely day dito po sa Roman Catholic calendar. Oo, totoo. Kasi itong Easter Sunday ang pinaka-importanting kapistahan ng kalendaryo ng Simbahang Katolika. At yun, na parang na-fulfill siguro niya yung pangarap niya na matapos ang Kwaresma niya sa Paskong Pagkabuhay. At nangyari nga siya. And kaya in a way, kahit nalulungkot tayo, masaya din tayo para sa kanya. Paano niyo po ilalarawan yung kabuuang lagay ng Simbahang Katolika sa pagpanaw po ni Pope Francis? At tulad ng nabanggit ko, pagluluksa. So nagluluksa ang buong Simbahang Katolika ngayon. Kahit yung panahon ng dapat pagsasaya dahil panahon ng Easter ng pagkabuhay. At ang panahon ng pagkabuhay, 50 araw yan hanggang sa araw ng Pentecostes. Ang araw na ipagdiriwang natin ang pagbaba ng pasalubong ng Panginoon, ang Espiritu Santo. Pero ito, parang dahil nataon siya sa biglang pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa, nasabayan siya ng pagluluksa. Pero yun nga, nilagay niya sa tamang liwanag ang ating pagluluksa. Ang magluksa tayo pero dapat isang pagluluksa na may pag-asa. Pagluluksa na mayroon pa ring galak dahil sabi ko nga, ang mga matang nahugasan ng maraming luha ay mas nakikita, nasisilayan ang pag-asang hatid ng pagkabuhay. Cardinal, sa palagay niyo ba na ihanda ni Pope Francis yung Simbahang Katoliko sa kanyang pagpanaw, sa kanyang paglisan? Hindi lang bilang Pope, kundi sa kanyang aral sa tagal ng kanyang panunungkulan sa simbahan? Ay, oo naman. At itong Santo Papa na to ay maraming aral na naituro sa simbahan sa mga nakaraang taon ng kanyang paglilingkod bilang obispo ng Roma. Kaya siya Santo Papa dahil obispo siya ng
ng simbahang tinuturing nating pinakapinuno ng maraming mga simbahan sa Universal Church, no? At yung mga panulat niya, mga turo niya, mga homily niya ay talagang kakaiba. Mhm. At sa tingin ko ito yung Santo Papa talaga na nagturo sa simbahan na matutong makinig. Kasi laging ang konsepto natin ng simbahan, mga pinuno ng simbahan, pinakikinggan. Pero kung ibig nating pakinggan tayo, matuto tayong makinig. Matuto tayong magbukas ng pinto at magpatuloy. At hindi lang magbukas ng pinto para magpatuloy, kundi magbukas ng pinto para lumabas. Mhm. Para lumabas sa mga laylayan, laylayan ng simbahan, sa laylayan ng lipunan. At yun, matutong makilakbay. Makilakbay sa lahat ng kapwa, hindi lang sa kapwa Katoliko, Kristiyano, kundi sa lahat ng kapwa-tao at lahat ng kapwa nilalang. Ganyan si Pope Francis na napaka-inclusive niya, yung welcoming niya. At yun, lagi niya tayong tinuturuan na magpakumbaba at matutong makilakbay. Mhm. Well, abangan po namin yung inyong pagtungo sa Vatican and of course yung conclave na kasunod nitong paglilibing kay Pope Francis. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay. Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David.